Okay, so purihin po ang Diyos at kamusta po kayo, kapatid? Kamusta ang buong linggo nyo? Yes. Kayo po ba ay tapat pa ba sa Panginoon? Okay po, so ngayong umaga ay pag-aralan natin yung topic natin ngayon at ito po ay matatagpuan doon po sa Isaiah chapter 63 verse 7. Yun. So tayo po tumayo ulit para po sa pagbasa ng kanyang mga salita. Sabi po doon sa verse 7, I will mention the loving kindness of the Lord and the praises of the Lord according to all that the Lord had bestowed on us, and the great goodness toward the house of Israel, which he had bestowed on them according to his mercies and according to the multitudes of his loving kindness. So, purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin, Ama mapangyarihan sa lahat. Salamat muli sa pagkakataon na kami po ay narito upang kayo po ay aming purihin, sambahin sa dakila mong pangalan. Sa oras to, O Diyos, ay humingi kami ng Panginoon at paggabay mo na nawa ang iyong banal espiritu ang magturo sa lingkod nyo at sa bawat makikinig, kayo nawa, O Diyos, ang maitaas sa aming mga buhay. Lahat po na ito, Diyos, ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, mga kapuna kayo, mga kapatid, at muli isang magandang umaga. At nawa tayo po ay ma-encourage sa mga salitang ating mapapag-aralan ngayong umaga. So dito po sa ating pag-aralan, ito po ay karaniwan na lang na nangyayari po lalo na po sa bayan Israel during the time ng kanilang paglalakbay bilang isang bayan ng Diyos, piniling bansa. At makita natin doon sa ating tema, I will mention the loving kindness of the Lord. So doon hinawa natin doon sa ating binasa kanina. So kung titingnan natin, yung buong verse na ito, sabi doon sa talata, aking babanggitin ang mga kagandahang loob ng Panginoon at ang mga kapurihan ng Panginoon ayon sa lahat na ipinagkaloob ng Panginoon sa amin at ang malaking kabutihan na kanyang ginawa sa sangbahayan ni Israel na kanyang ginawa sa kanila ayon sa kanyang mga kaawaan at ayon sa karamihan ng kanyang mga kagandahang loob. Yun. Sa buhay po natin mga kapatid, na palagi ba nating nabibigkas yung mga ginawa ng Diyos sa atin? Yun. Parang palagi kang positibo, alam mo, purihin si Lord. Ang daming blessing ngayong araw na ito. Nakagising ako, nakatulog ako. Daming blessing, di ba? Kaya nga may kanta tayo, count your blessing, hindi count your problem. Yun, ang yung iba, ang binibilang yung problema eh. So, dito makita natin mga kapatid, na bilang tayo anak ng Diyos, bilang Kristiyano, ay palagi nating banggitin o palagi nating bigyan ng halaga yung mga ginawa ng Diyos sa atin, lalo na po yung pagkapili sa atin before the foundation of the world. Yan. Kasi pag hindi natin nabanggit yun, parang walang halaga, no? So kailangan palagi natin binabanggit, kaya ngayon sa pag-share natin, palagi nasasabi natin na we are chosen by God before the foundation of the world. Kasi yung pinakamahalaga, kasi kung hindi tayo pinili ng Ama before the foundation of the world, wala ho tayo dito. Yun, sa kaya tayo, kanya-kanya tayong buhay. Yun, kaliwa, kanan, likod, harap, bahala na si Batman. Pero sa biyaya ng Diyos, kaya tayo ay narito, hindi naman tayo nag-usap-usap. Hindi ko naman kayo kilala dati. Si Mrs. ka, hindi ko kilala yan eh. Taga Bicol po yan. Ako, taga Mindoro. Pero nagtagpo kami sa Manila. Yon, sa simbahan din kami nagtagpo. Kumbaga, kung tayo po'y magkakapatid sa Panginoon, may paraan ang Diyos na tayo'y pagtatagpuin kung talagang tayo ay magkakapatid. At kung hindi man tayo magtagpo dito sa lupa, doon sa eternal na langit, magtatagpo-tagpo talaga tayo. So, ano yung pinupunto dito ng ating kapatid na Isaiah, na sabi doon sa verse, tingnan natin sa verse 8, no? Sabi po doon sa
Sunod na verse. Atin na natin doon sa verse 8. For he said, surely they are my people. Yon, sa Isaiah chapter 63 verse 8. For he said, surely they are my people, children that will not lie, so he was their Savior. Sapagkat kanyang sinabi, siyempre ang Diyos ang nagsabi, tunay sila'y aking bayan. Yon, sino yung tinutukoy dito? Yung una, yung chosen people by God during time, ang bayang Israel. Mga anak na hindi magsisigawang may kasinungalingan. Yun ang gusto ng Diyos sa kanyang piniling bayan. Ang bayang huwag magsinungaling. Sa gayoy siya'y naging tagapagligtas sa kanila. So, during the time, tandaan po natin, nung pumula kay Abraham, Isaac, Jacob, tapos nagkaroon na ng bansa talaga na Israel, sila ang palaging nagre-rescue doon sa bayang Israel. Tapos sabi doon sa verse 9, in all their affliction, he was uplifted and the angel of his presence saved them. And his love and his pity, he redeemed them and he bare them and carried them all the days of old. Sa lahat nilang kadalamhatian, tandaan po natin, sa lahat ng kanilang, wala hong exemption, sa kanilang, sabi doon, sa lahat ng nilang kadalamhatian ay nagdadalamhati siya at iniligtas sila ng anghel na nasa kanyang harapan. Sa kanyang pag-ibig at sa kanyang pagkaawa ay tinubos niya sila at kanyang kinilik sila at kinalong silang lahat nung araw. At makita natin talaga yung provision ng Diyos sa bayang Israel during the time of Old Testament. Kahit pasaway po sila, kahit palagi silang tumatalikod sa Diyos, pero nandun pa rin ang provision. Kaya nga may mga propeta na pinapadala para bigyan ng pagkakataon itong bayang Israel para magsisi. Kita mo, from the time ng mga propeta hanggang sa Malakay, sigaw ng sigaw. Ang mga propeta, anong sinisigaw? Magbalik loob kayo sa Diyos. Ay sinong sinasabihan? Yung bayang Israel na from Exodus, ay nandun na sila. Tapos hanggang Malakay, napakalayo ang pagitan. Palaging ang panawagan ng mga propeta, magbalik loob kayo sa Diyos, magsisi kayo sa inyong kasalanan. Para mga pastor din, tuwing linggo, nag-preach, mga kapatid, magsisi kayo sa kasalanan mo. Ako nga po, binibilang ko nga, 19 years na po akong nag-preach. Amen. O 19 years times, ilan bang buwan sa isang taon? 12 times, ilang linggo sa isang buwan? 4. O sige, sige nga, i-multiply nyo. 19 times 12 times 4. O ilan po yon? Sige nga, sino magaling sa math? Ha? Mukhang hindi na, mukhang ano yung calculator, nabasag na. So, gano'n mo yun, 19 years times 12 times 4. 912. O 912 na po akong nagpipreach na sa 912 na Sunday. Ang palagi kong pinipreach, repent pa rin. May Bible study pa yon. May house Bible study. Ang palaging panawagan pa rin, repent. Ganun ang pangyayari sa lumang tipan, mga propeta. Paulit-ulit na lang kasi paulit din na ginagawa ng bayang Israel ang kasalanan. Kung tayo po magiging maayos, hindi na uulitin ni Pastor yung repent Hindi na paulitin yung mga aral. So ano po, sabi dito sa verse 10, but they revealed, ito yung pangyayari po sa bayang Israel, and beat his Holy Spirit, therefore he was turned to be their enemy, and he fought against them, ngunit sila'y nangaghimagsik. Ito yung nangyari sa bayang Israel, mga kapatid. Nangaghimagsik at namanglaw ang kanyang banal na espiritu, kaya't siya'y naging kaaway nila, at siya rin ang nakipaglaban sa kanila. Ganun mo yung matindi po, no? So, naging kaaway na po nila ang Diyos
dahil sa pagsuway, sa pagre-rebuild din nila sa Diyos. Paano ba nagiging rebelde sa Diyos? Once na tayo'y lumabag sa kanyang kautusan, once na tayo'y hindi sumusunod sa kanyang utos, nagiging rebelde tayo sa kanya. Parang mga anak yan eh. Yung mga anak natin, pag ayaw sumunod sa magulang, considered na po yan, na-rebuild din na po tayo sa magulang natin. Ganon din, spiritually speaking, kapag tayo hindi sumunod sa Diyos, spiritually speaking, rebuild din na po tayo sa Diyos. Itong katulad nitong bayang Israel, na sabi ng Diyos, but they rebuild and beg His Holy Spirit. Sabi doon, ngunit sila'y nangaghimagsik at namanglaw ang kanyang banal na espiritu, kaya't siya'y naging kaaway nila at siya rin ang nakipaglaban sa kanila. So, dito makita natin na kapag katulad ng bayang Israel, na kapag tayo po ay sumuway, ayaw natin sundin ang kalooban ng Diyos, katawagan po rebelde. At ang sabi doon, namamanglaw ang kanyang banal na espiritu. Hindi ba niyo alam na sa bagong tipan, kapag tayo gumawa ng mali, ay napipighati din ang banal na espiritu. Ano ang sabi po ng Ephesians chapter 4? Tingnan po natin. Ephesians chapter 4, verse 30. Sabi po ni Apostol na Pablo sa verse na yon, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. At huwag yung pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Paano ho napipighati yung banal na Espiritu? Once na tayo'y gumagawa ng mali, once na gumagawa tayo ng kasalanan, doon po nagigrieve, doon po na pipigati yung banal na espiritu. At kapag tayo gumagawa ng mali, ano po yung sabi ng 1 Corinthians 3:16? Yon, susuklan po yon sa ating inaaral ngayon. Sabi po doon, know ye not that you are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, kapag ikaw ay Kristiyano na, mananampalataya, ang banal na espiritu ay nananahan na sa atin. Ang sabi doon, if any man defile, yon, of God in him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple you are. So tayo pala ang temple of God. Kaya isa sa atin ang gumawa ng mali, damay po lahat. Halimbawa, si Nanay Felicidad gumawa ng mali. Pero hindi naman gumagawa ng mali. Halimbawa lang po, damay lahat tayo. O halimbawa, isang young people, o si Lilik, gumawa ng mali, damay lahat tayo. Bakit to? Iisa po tayong katawan. Hindi lang siya ang papatrusahan, lahat ho tayo. Kaya nga, sabi ng Bible, di ba, kapag mayroong ayaw magpasaway na, kinausap na, talagang dinaan sa proseso, ayaw ng pasaway, ano ang sabi ng Biblia? Itiwalag ninyo ang masamang kasama. So may pagtitiwalag, kaya lang, dadaanin man na sa proseso. Halimbawa, pag mayroon dito, kakausapin ni pastor, o sister, balita ako, 3 ng asawa mo. Eh di ba sabi sa Bible, dapat isa lang. Ay pastor, hindi ako kontento sa isa. O edi, magsisi ka sister, dapat isa lang. Kung sino yung iyong asawa, doon ka. Yung hindi mo asawa, wag mo nang patulan. May pag-ayaw pa, sasama ba ako ng isa o dalawa para may witness? O isama ko si Brother Jer o kaya si Brother Arnett, dalawa sila. Sabi doon, 2 or 3. O 3. O isama ko pa si Nanay Felicidad. O para siyang magpayo, o magsisi ka, brother, masama yan. Yun, pag ayaw pang maniwala, yung pangatlo, sasabihin na sa church. O, pag ayaw pa rin maniwala, yun na yung final. Ano yung final? Ititiwalag na po. So, 3 proseso. Hindi pupunta doon sa 3 proseso, pangatlo agad. Yung iba kasing mga pastor, pupunta agad sa pangatlo. O mga kapatid, nabalitaan ko si Brother Ariel. Mayroong kadate na artista. Tatawag ko agad, mga kapatid, itiwalag na natin si Brother Ariel. Mali po yun. Ang gagawin ko po, pupuntahan ko po si Brother Ariel sa bahay nila. Kakausapin ko ng sarilinan. Brother Ariel, sagot ko ang kape.
sa iyo ang suman. O, magkukopy kami, mag-uusap kami ng sarilinan. Paaaminin ko si Brother Ariel. Totoo ba, Brother Ariel, na mayroon kang girlfriend na artista? Oo, pastor. Siya po nagkagusto sa akin. Hindi naman ako, galaw mo yun, artista, brother. Tao si brother. Wala na problema. Kung binata, ay may asawa si Brother Ariel. Oh. Anong gagawin ko, Brad? Bawal yan, kasalanan yan. Magsisi ka. Hindi ako magsisi, pastor. Talaga, itutuloy ko ito. Minsan lang ito. Minsan lang. Minsan lang makabigwit ng artista. O, kung ayaw maniwala, anong kasunod? Yon, isasama ko dalawa dito. O, Brother GR o sino man. O kaya, magsama ng isang platon. The 2 or 3, sabi ng Bible. Kung ayaw pa rin, yon, dun talaga. Kailangan idadaan talaga sa proseso. Pero kung sa una pa lang, sabihin ni Brother Pastor, sige po, nagkamali po ako. Humingi po ako ng tawad sa Diyos. Tao lang po at nadala po ng aking marubrob na damdamin. Yon, at least kung nakita may humility, tapos na. Wala nang, hindi na kailangan i-broadcast sa kongregasyon. Bakit din natin i-broadcast? Para isa lang alang natin yung kanyang pagkatao. Hindi natin i-chismis. Yon. Between kami lang ang nakakaalam at ang Diyos at siya, tatlo kami. Yon. Huwag natin sabihin sa kongregasyon kasi tapos na nga eh, nag-repent na nga eh. Yon. So yun po yung process. Kaya makita natin yung Biblia, napakaliwanag po. So balik po tayo doon sa ating pinapag-aralan mga kapatid. Sabi doon sa verse 11, then he remembered the days of old Moses and his people saying, where is he that brought them up out of the sea with the shepherd of his flock? Where is he that put his Holy Spirit within him? Yon. Alam mo yung bayang Israel, during the time na sila ay mapalaya sa land of Egypt, napakamurmuring na, masyadong mareklamo. Nabasa na ba ninyo ang buong lumang tipan, mga kapatid? Sino nakabasa na po, mga kapatid? So, magbasa po kayo kasi maganda ho nabasa ang buong Biblia. 1 hour a day. Magbasa ng Biblia. 3 to 4 months mababasa nyo ang buong Biblia. Paikot-ikot lang po ang pagbabasa yan. Pag natapos mo ang Genesis to Revelation, balik sa Genesis. Pag natapos, ganun-ganun lang hanggang mamaster mo na kung ano yung nilalaman ng Biblia. Habang binabasa mo ang Biblia, lalo kang napapamahal sa Diyos. Yun. You more you read the Bible, you more you love God. Kasi love letter po ito ng Diyos eh. Yun. Bakit love letter ng boyfriend palaging binabasa? Message ng sino binabasa, di ba? Bakit pag love letter ni Lord parang ang nakakantok eh, parang nakakasawa. Pero pag humingi ng blessing, Lord, pagpalain mo po ako. Yung love letter nandyan lang. So, ano pa yung sabi doon? Nang magkagayo ipanaalala niya ang mga araw ng una, si Moises at ang kanyang bayan na sinasabi, saan nandoon siya na nag-ahon sa kanila mula sa adagat na kasama ng mga pastor ng kanyang kawan? Saan nandoon siya na kumakasi ng kanyang banal na espiritu sa kanila? Verse 12, that lead them by the right hand of Moses with his glorious arm, dividing the water before them to make himself an everlasting name. So sa Tagalog, na inaakbayan ng kanyang maluwalhating bisig ang kanang kamay ni Moises na umawi ng tubig. Yun, alala natin yung pinalaya ang bayan Israel, di ba? Yung hinati yung dagat at nakatawid yung bayang Israel. Himala po yun. Pero pagkatawid, ano ang nangyari sa bayang Israel, mga kapatid? Reklamo. Complain. Ano ba naman dito? Wala bang mga sibuyas, kabatis? Wala ba? Puro reklamo. Pastor, bakit wala tayong special number? Pastor, wala tayong jowit. Oh. Pastor, matigas yung upuan, wala bang kotson? Abay, bumili ka. Kung gusto mong malambot ang upuan, abay, ikaw na mag-sponsor. Di ba? Kung sino ang may nakaisip, parang kami doon dati nung kay Pastor Ronald sa Tanyag, kung sino ang nag-suggest
siya ang mangunguna na magbigay. Pastor, wala tayong upuan. Aba, ikaw Brad ang manguna. Pastor, kung sino ang unang nag-suggest, talaga kaya walang ibikan kami noon eh. Pagka mauna, siya talagang unang Pero maganda po yung samahan namin during the time. Talagang intact yung mga binata, hindi na maghahanap sa labas na mga asawa. Kasi ang daming dalaga, ang dami rin binata. Kaya yung papa ni Sister Aisel, si Brother Alex, ang napag-asawa, taga ron din si Sister Beron, yung maman niya. Ako, sabi ni Pastor, sino ba nililigaw mo, Brother Romel? Nag-iisip ako, Pastor. Nagpipray, nag-iisip. Pero, nagpipray, nag-iisip ko, doon din. Sino kaya dito sa mga... Dami kasi dalaga noon. Talagang makakapili ka. Ngayon, dito, sino kayo mapipili dito? Ay, puro senior na. Sabi ng mga binata dito, Pastor, wala nang dalaga dito. Wala na rin binata. Noon talaga, daming binata, daming dalaga. Kaya yan ang natin, na yung mga young people, marami nating maakay na mga Christian, na mga binata at dalaga. Yung born again, hindi ho tayo mag-ano ng hindi born again. Baka kagwapuhan lang yan, pero hindi born again. Sabi doon, verse 13, that led them through the deep as an horse in the wilderness, that they should not stumble, na bubat-dubay sa kanila sa mga kalaliman na parang isang kabayo sa ilang upang sila huwag mga tisot. Yun. So, makita natin yung history ng bayan Israel from the land of Egypt hanggang sila ay naglalakbay, puro reklamo. Ngayon, eksaminin po natin yung sarili natin, mga kapatid. Huwag natin eksaminin yung katabi. Eksaminin natin yung sarili natin. Hindi ba tayo nagre-reklamo sa buhay, mga kapatid? Katulad ba tayo ng bayan Israel? Nasa araw-araw na lang ng buhay, puro reklamo. Walang pabayad sa kuryente, walang pabayad sa tubig, lahat puro reklamo. Sa halip na mag-pray, sa halip na manalangin, Lord, nawa kayo po mag-provide ng aking mga pangailangan. Dapat ganun palagi ang attitude natin. Sa halip na tayo mag-complain, magreklamo, maghambol tayo sa Diyos, na siya talaga naman ang nakakaalam ng problema natin eh. Mabuti kung ikaw lang may problema. Lahat tayo, may kanya-kanya tayong problema, pero isa lang ang sinasabi ng Bible. Sabi doon sa 1 Peter, tingnan natin, 1 Peter chapter 5, verse 7. Ito minsan ang hindi natin nagagawa. Minsan nakapokus po tayo sa problema. Pero anong sabi po ni Apostle Peter? Casting all your care upon Him, for He carried for you. Yon. Ano sa Tagalog? Na inyong ilagak sa Kanya. Saan daw ilalagak? Saan daw ilalagak? Sa kapatiran? Sa pastor? Sa kapitbahay? Hindi po. Sabi doon, na inyong ilagak sa Kanya, sa Diyos, ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Sinong nagmamalasakit sa atin? Ang Diyos. Kapitbahay mo, kunwari, nagmamalasakit, pero ang totoo nun, ang dami rin problema yan eh. Kaya mo yan, sister. Kaya mo yan, brother. Pero hanggang doon lang, kaya mo lang. Pero yung problema, hindi masolusyonan. Anong problema natin? Minsan, puro pambayad. Judith, pastor, may Judith na naman ako. Lahat ng Judith. Sino bang boyfriend ni Judith? Ha? Ayun. Matindi, no? So, hindi talaga mawala yan. Hanggang ngayon, di pa ikinakasal. Mag-boyfriend pa lang yan. So, yan ang dapat ginagawa ng isang mananampalataya. Palaging sa Diyos po, ibibigay natin yung mga dalahin. Kaya ang bayan Israel, hindi po eh. Nakapokus po sila sa problema. Kaya ang nangyayari, puro complain. Yon, hindi sila kapokus doon sa magbibigay ng solusyon. Dahil ang mag-focus tayo, ang Diyos ang may kakayahan na magbigay ng solusyon, mag-focus tayo sa Kanya. Siya lang naman talaga. So, ano pa mga kapatid? Si Karia, chapter 2, verse 8. Sabi doon, For thus saith the Lord of hosts, after the glory had He has sent me unto the nations, which spoiled you. For he that toucheth you
toucheth the apple of his eye. Sapagat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, dahil sa kaluluwalhatian ay sinugon niya ako sa mga bansa na namsam sa inyo, sapagkat ang umihipo sa inyo ay umihipo sa itim ng kanyang mga mata. Yun, tinawag sa bayang Israel, apple of the eye. Yun, pag sinabing apple of the eye, sentro. Yun, nakasentro ang paningin ng Diyos sa isang bansa, ang bayang Israel. Kaya tinawag na apple of the eye. So, kita mo kahit pasaway sila, no? Nandun pa rin hanggang ilang daang taon. From the time ng Exodus hanggang Malakay, palaging nagpapadala ang Diyos ng propeta para sila ay palalahanan sa kanilang mga maling ginagawa, mga kapatid. Kanya nga natin, no? Sa Malakay, no? Hindi ito sa ikapu, ha? Sabi, baka ikapu yan, pastor, ha? Hindi po. pag nabanggit kasi yung Malakay, baka ang iniisip yung ikapu, eh. Hindi po. Tingnan po natin. Malakay, chapter 3. Tingnan po na sa verse 1. Sabi doon, behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me, and the Lord whom you seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom you delight, and behold, he shall come, saith the Lord of hosts. Verse 2, but who may abide the day of his coming, and who shall stand when he appeareth? For he is like a refiner's fire, and like fuller's soap. Verse 3, and he shall sit as a refiner and purifier of silver, and he shall purify the sons of Levi, and purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. Verse 4, then shall the offering of Judah and Jerusalem be pleasant unto the Lord, as in the days of old, and as in the former years. Tapos sa verse 5, and I will come near to you to judgment. Yun. And I will be a swift witness against the sorcerers, and against the adulterers, and against false witness, and against those that oppress the hirelings and his wages, the widows and the fatherless, and that turn aside the stranger from his right, and fear not me, said the Lord of hosts. Sa Tagalog, at aking lalapitan kayo sa kahatulan, at ako'y magiging maliksing saksi laban sa mga manghuhula, laban sa mga mangangalunya, at laban sa mga sinungaling. Mga sinungaling na manunumpa. Yon, huwag kayong manunumpa, mga kapatid. Alam mo, pastor, pag ako'y nakatrabaho, ako na ang bahala. Ako na bibili ng dulo. Yung binibinta ko yung dulo, eh. Yon. Wala bang mangangako dito, mga kapatid? Kayo ang sasagot. Ayaw ko mangako, pastor. Baka ako'y sumpay ng Diyos. Huwag ko tayo mangangako. Pag mangangako tayo, tutuparin po natin. Kasi, di ba, sa lumang tipan, sa bagong tipan, may nangako, mag-asawa, ay hindi natupad. Anong ginawa? Pinatay sila ng Diyos, mga kapatid. So, kapag mayroong ipinangako, yon, tutuparin. Sabi daw ang verse 6, for I am the Lord, I change not, therefore, you sons of Jacob are not consumed. So, tandaan po natin, ang Diyos po natin ay Diyos na hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Siya po ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tignan po natin, no? Jeremiah, ito yung complaint and rebelled of Israel. Sabi doon, Jeremiah chapter 2 verse 6, neither saith they where is the Lord that brought us up out of the land of Egypt, that led us through the wilderness, through a land of desert of pits, through a land of drought and of the shadow of death, through a land that no man passed through and where no man dwelt. Sa Tagalog, hindi man nila sinabi saan nandoon ang Panginoon na nag-ahon sa atin mula sa lupain ng Ehipto, na babatnubay sa atin sa ilang, sa mga lupain ilang bako-bako, sa lupain may pagkakatuyo sa lilim ng kamatayan, sa lupain na walang dumaraan at walang taong tumatahan. Yon, nandun na po sila sa wilderness, nagreklamo na. Minsan sa buhay po natin, di ba? Minsan nawalan ka lang ng mga material, ang dami na nating complain.
Di natin nakita yung kagandahang loob ng Diyos na from the time before the foundation of the world, pinili tayo, legally, tinubos tayo ng Panginoon, vitally, na born again tayo, kaya tayo ay nakakaunawa ng mga spiritual na bagay. Doon pa lang sa tatlo, we are chosen by God the Father. Legally, we are redeemed by the blood of Jesus Christ. Vitally, we are regenerated by the Holy Spirit. Doon pa lang, dapat masayahan na tayo, dapat excited tayo. Excited tayong nagbabasa ng Bible. Excited pa ba kayo nagbabasa ng Bible, mga kapatid? Excited na nanalangin. Excited nagpe-fellowship. Kaya maganda, bawat pamilya talaga may fellowship, mga kapatid eh. Tingnan natin sa Book of Acts kung gaano sila pinapahalaga yung fellowship. Acts 2. Pagkatapos po ng Pentecost, matapos bautismuhan yung 3,000, tingnan po natin sa 46, no? Sabi doon. And, basahin natin sa verse 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine, and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Dito po siya nagpatuloy after baptism. O sino yung mga bagong nabautismuhan? Taas ang kamay, mga kapatid. Yung mga bagong pa, yun. Isa na lang, si Brother Jeremy nasa Pangasinan. Nag-visit po siya. Pero naka-join po siya sa Google Meet. So after baptism, tinan po natin yung mga mananampalataya during the time, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Nagpatuloy po sila sa aral. Eh yung marami, pagkatapos ng baptism, bigla na lang nawala, bigla na lang naglaho, na parang bula. Ito iba. Nagpatuloy po sila saan? Sa apostles' doctrine and fellowship and breaking of bread and prayers. Tapos 43, and fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. 44, and all that believed were together. Yon, nagkasama-sama sila and had all things common. Yon, wala akong naghihirap sa kanila kung anong mayroon yung isa, talagang isinishare sa bawat kapatiran. Tapos sa verse 45, and sold their position in goods and parted them to all men as every man had need. Ganon ka tindi yung mga mananampalataya during the time na tinitingnan nila. So yun yung kapatiran na naghihirap. Ganon ba yung ugali natin, mga kapatid? Sino kaya dito ang naghihirap? Ay, mamaya, abutan ko ng 5,000. Mayroon ba dito, mga kapatid, na ganun ang iniisip? Sino ba kaya? Sila ganun, mga kapatid. Iisa. Ang pag-iisip na ayaw nilang makita yung kapatiran na naghihirap. Tingnan po natin, 46. And they continuing daily, araw-araw, with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did it their meat with gladness and singleness of heart. Ito yung unang mga Kristiyano, mga kapatid. Araw-araw sila ay nagpe-fellowship. Sino pa po ang walang Bible study sa bahay? Taas ang kamay. Yun, magpa-schedule na po kayo, mga kapatid. Terpeles, magpa-schedule na tayo. Imbitahin mo, buong pastry. Yun. At alam niyo kung ang benepisyo nito, pag sa iyo rin, at makaka-invite ka pa rin. Kaya schedule natin kay Nanay Felicidad, imbitahin niya lahat ng mga katropa. Opo. Kasi yan po ang mission natin. Yun. Mayroon tayong pang weekly, mayroon kami kay Nanay Nita nga, dati, daily kami dati. Pag wala akong lakad, every morning, nandun ako eh. Kay Brother Jeremy, pagkagaling ko kay Nanay Nita, nandun kami. Morning devotion. Yun. Pwede, Pastor, pwede bang hating gabi tayo mag-Bible? So, wag naman. Tulog na po ako noon. So, hanggang alas 9 lang po talaga ako. Pag lumampas doon, antok na po talaga ako. Yun. Pwedeng umaga, pwedeng tanghali, pwedeng hapon. Pwedeng hanggang gabi, pero hanggang alas 9 lang. Pag alas 12, ikaw na lang mag-Bible study. Antok, hindi na tayo wala nang lakas noon. So, ano ipinapakita natin doon, mga kapatid? Na yung bayang Israel, huwag nating gayahin. Napaka-rebuilding bansa.
Yun, kaya hanggang ngayon, kita mo, hindi na tapos yung kalaban nila. Di ba? Kung tutusin, hinahayaan lang ng Diyos na girahin sila. Bakit to? From Old Testament hanggang dumating ang Panginoon, hindi naman tinanggap nila ang Panginoon bilang tagapagligtas eh. Sila nga pa nga nagsabi, ipako, sino nagsisigaw? Mga Hudyo. Ano po mga batid? Tingnan natin yung Isaiah chapter 48, no? God is gracious God. Sabi doon sa Isaiah chapter 48, verse 9, for my name's sake will I defer my anger, and for my praise will I refrain for thee, that I cut thee not off. Dahil sa aking pangalan ay aking iuurong ang aking galit. O, nagagalit pala ang Diyos, ano? Pero iuurong daw niya. At dahil sa kapurihan ko ay aking ititigil upang huwag kitang ihiwalay. Tapos verse 10, behold, I have refined thee, but not with silver. I have chosen thee in the furnace of affliction. Narito, dinalisay kita, ngunit hindi parang pilak, pinili kita sa hurno ng kadalamhatian. For my own sake, even for my own sake, will I do it. For how should my name be polluted? And I will not give my glory unto another. Ito po yung Diyos natin. Dahil din sa akin, sabi ng Diyos, dahil din sa akin, aking gagawin yaon. Sapagkat bakit lalapastanganin ang aking pangalan at ang kaluwalhatian ko ay hindi ko ibinigay sa iba. Yun kaya nga, di ba, ang pangalan ng Diyos, hindi natin pwedeng banggitin na nadulas ka lang, praise the Lord. Yun. Minsan, ginagamit pa sa inuman eh. Ano, pastor? Ang Diyos ay gumawa ng alak. Kaya, pastor, inuman tayo, pastor. Sa inuman, nababanggit din ang Diyos eh. Para na i-justify na ang paglalasing ay hindi bawal. Sa Bible ho, walang sinabing huwag uminom. Pero, pinagbawal yung maglasing. Tingnan natin mga kapatid. Dito sa Ephesians, kasi yung ibang mga Kristiyano pastor, wala namang sinabi ang Bible na huwag uminom ng alak. So ano sabi ng Ephesians chapter 5 verse 18? Tingnan natin mga kapatid. Sabi ni Apostol na Pablo, ano sabi doon? And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Ang sinasabihan nito, Iglesia ng Efeso, ang sabi doon, huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Kapag ang tao'y lasing ng alak, ano makita mo sa lasing? Yon, pasuray-suray. Yon, hindi na alam kung saan ang bahay. Kaya napasok sa ibang bahay. Yon, lasing kasi. Kasi doon, puspos, hindi puspos sa Espiritu. Ano ang napuspos sa kanya? Puspos ng kalasingan. At ang mundong ito, mga kapatid, maraming nalalasing. Lasing sa kahalayan. Lasing sa pera. Pag sinabing lasing, nawawala na sa tamang kaisipan. Ay tayong Kristiyano, mga kapatid, nasa tamang kaisipan dapat tayo. Kasi bakit to? 2 Timothy 1:7, ang ipinagkaloob po sa atin ay hindi po isip na hindi matino. Binigyan tayo ng Diyos ng matinong pag-iisip. Tingnan po natin. Sabi doon, for God had not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of sound mind. So pag Kristiyano ka, tama na ang pag-iisip mo. Pag-iisip na makalangit. Pag-iisip na makadiyos. Pag-iisip na ayon sa banal na kasulatan. Kaya sabi ni Apostol na Pablo, dito po sa Colossians, ito yung dapat pag-iisip natin. Colossians 3:1. Sabi doon, if you then be risen with Christ, seek those things which are above, with Christ seated on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. Yun ang palaging nasa isip natin. Pakaisipin mo yung mundong ito, matatapos din ito. Malay mo,
Bukas, paliparin na ng mga bansa yung itinatago nila. Ano ba yung mga itinatago, Brad, na mga bansa? Yung nuclear bomb, atomic bomb. Hindi natin alam. Pakaredy tayo sa mundong ito. Yung pala, pakaredy mo, hindi naman masamang magpundar. Pero kung napapabayaan yung spiritual, yun ang masama. Sapagkat palagi natin sinasabi, Matthew 6:33. Sige nga, walang tinginan mga kapatid. Sabay-sabay tayo. Sabay-sabay tayo. Yes. 1, 2, 3. But seek you first the kingdom of God and His righteousness, in all these things shall be added unto you. O sige, dito lang ha. Sige nga, kayo lang. 1, 2, 3. O medyo mahina ha. Laksan nyo sa sunod. O dito naman. Sige nga, Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mukhang naka-breakfast dito ah. Dito, kalahati lang mo breakfast. So, yun, nandun na ho eh. Yung pattern, yung tinatawag na yung uunahin natin. Ano yung unahin? Seek you first the kingdom of God. Yun. Yung pattern, siyempre yung righteousness of God. Yung katuwiran ng Diyos. Napakadaling saluhin, ano? Pero pag i-apply, parang, Lord, napakahirap naman. Napakahirap gawin. Ang hirap, ang daling basahin, ang daling i-memorize. Pero application, napakahirap, ano? So, nawa, ipag-pray natin na nawa mauna sa puso natin ang Diyos, mga kapatid. Ano pa? Ano po ang sabi dito? Psalms 106, verse 8. Sabi doon, nevertheless, He saved him for His name's sake, that He might make His mighty power to be known. Gayon may iniligtas niya sila dahil sa kanyang pangalan, upang kanyang maipabatid ang kanyang matibay na kapangyarihan. So, tandaan po natin, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Yon. Alam ng Diyos kung sino yung mapapangasawa ni Sister J. Pero hindi mo pa alam, Sister, di ba? Hindi ko pa rin alam. Pero alam na ng Diyos. Alam ni Lord, Brother Ariel, kung ano ang magiging buhay ng dalawang anak mo. Kung magiging sundalo o pulis. Sino ba yung magsundalo dyan, Brad? Ito. Ay, sino yung si Bunso? Ha? Doktor. Para pag nabaril yung kuya sa mag-o-opera. Dalawa, may doktor, may sundalo. Nakabanta yung doktor eh. Kuya, ako bahala sa'yo. Pag tinamaan ka, ako mag-o-opera sa'yo. So, hindi natin alam. God is sovereign sa mga anak natin, sa mga hinaharap nila. Yun. Ang importante, magpasakop tayo sa kanyang kalooban. At ano man yung kanyang ang plano sa atin, at as long na saan man sila mapunta, at pag naturuan sila ng tama, dalhin man sila saan, mayroon tamang pundasyon. Yun. Sabi nga sa Proverbs, tingnan natin mga kapatid, ito ang palagi nating nababanggit, na kailangan nating sa puso, chapter 3, verse 6. Simulan natin sa verse 5. Sabi ni King Solomon, trust in the Lord with all thy heart, and lean not unto thy own understanding. Tapos sa verse 6, in all thy ways. Yun. Acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Yun, pwede nyo i-memory verse ito mga kapatid. Ano sa Tagalog? Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at ikanyang ituturo ang iyong mga landas. Kapag ang Diyos ang nagturo sa iyo ng landas, hindi ka mapapahamak. Pero pag sinunod mo yung gusto mo, kaya nga maganda ito mga kapatid. Ito, tingin po kayo dito sa akin. Eye to eye. Yun, eye to eye. Bilang member ng Primitive Baptist Cavite, isang pamilya po tayo dito. Yun. Kung ano man ang plano nyo sa buhay, ipaalam nyo sa akin. Kung kinikilala nyo akong pastor, para maipag-pray ko.
Minsan namamalayan ko na lang, pastor, ipag-pray mo ako, napahamak ako, pastor. Hindi ko alam na gagawin mo yun eh. Di ba? Napayuhan sana kita. Pastor, ipag-pray mo ako. Naghahanap po ako ng trabaho pero may nag-alok sa akin. Japayuke. Naku, ano kaya ipapayo ni pastor? Sister, maghanap ka ng iba. Masama yan. Ay, kung hindi mo kinonsulta si pastor, nandun ka na sa Japan. O nag-message ka, pastor, ipag-pray mo ako. Bakit? Anong nangyari, sister? Kasi nag-apply ako ng trabaho sa payo, pinapahamak ko, pastor. Nandito ako sa mga, ano ba yung mga ano sa Japan? Yung mga Yakuza. O, mga kursunodahan ka ng Yakuza. Pastor, punta ka dito. Makiusap kayo sa Yakuza. O, huli na. Dapat bago mo gawin, magkonsulta ka sa mga pastor. Hindi para pakialaman yung desisyon mo. Ikaw pa rin naman ang magdidesisyon. Pero hindi naman magpapayo ang pastor ng ikakasama mo eh. Di ba? Alam, pastor, magpapaalam na po ako. Bakit saan ka pupunta? Magpabalik na po ako sa Katoliko. Mabuti pa doon, may libreng bigas, may libreng grocery. Dito, pastor, wala man lang libre. So, anong sasabihin kayo, Brad? Hindi ko tayo material. Ang iglesia, ang trabaho lang, ano sabi doon? The church is the pillar and ground of the truth. Ang trabaho lang ng church ay para sa spiritual na buhay. Pero kung mayroon namang extra, okay lang naman. Pastor, mayroon ka ba dyan? Kung mayroon, wala akong problema. Ako nga, pag pumunta sa bahay, talagang na-discern kong wala. Ako na mismo ang nagkukusa. Pastor, wala akong pambayad sa kuryente. Mayroon ka ba dyan? Ako nga, putol na ang kuryente. Sabay ka doon. Kung mayroon, wala akong problema. Magkakapatid tayo sa Panginoon. Pero mostly, ang iglesia, ang mandato niyan ay mangaral ng salita ng Diyos. Kasi marami nagsasabi, bakit doon, pastor? Sa may tulay, yung malaking simbahay dyan. Ang mga bata, sagana sa pagkain. Pagdating pa lang, may feeding program. Pag uwi, may baon pa. Kaya lang naman dumadami yan dahil may libre. Alisin mo yung libre, baka dito pumunta yon. Wala akong ganun mga kapatid sa Biblia. Ang concern natin ay puro spiritual na buhay, salita ng Diyos. Kung mayroon lang, wala ho namang problema kasi obligasyon naman natin, lalo na yung mga kapatiran na tulungan. So, yun po, encourage natin, sabi doon sa 6, in all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Ipag-pray natin na, nawa, lahat po tayo, kung may respeto tayo sa pastor, ito mga kapatid, sinong nagpaplano mag-absent sa linggo? Taas ang kamay. Mag-message naman kayo sa pastor. Pastor, wala po ako sa linggo. Yun. Kung kinikilala niyo po akong pastor, ngayon, kung hindi niya ako kinikilala, wag na kayo magpaalam. Pero kung may respeto pa kayo sa pastor, pastor, wala po ako sa linggo. Ako po ay naatasang mag-security sa buong Cavite. Security. So, napakaganda po sa isang pastor na nagpapaalam. O, sa sunod na lang, yung mga hindi nagpaalam ngayon, pinapatawad ko na po. Nawa, sa sunod, kung kayo may plano sa buhay, ang unang dapat nakakaalam, siyempre ang Diyos at ang pastor nyo. Kumbaga sa mga anak, di ba, bago kayo magplano, pinapaalam nyo sa magulang, Ma, may plano na po akong mag-asawa. Ano sasabihin ng anak? Okay yan, 30 anyos ka na. Wala ka na sa kalendaryo. Di ba, masaya yung magulang? Kaysa naman malaman ng magulang na mayroon ka ng boyfriend. Hindi mo pa alam, 3 taon na ba kayong may boyfriend? So, ganun ho, pamilya po tayo dito mga kapatid. Okay, so ano po? Yan, malapit ho tayo magtapos. So, ito yung request dito sa 86 verse 11 ng Psalms. Sabi ni
ng psalmist, teach me thy way, O Lord. I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. Ituro mo sa akin ang iyong daan. Ito yung prayer. Mag-pray po tayo mga kapatid. Pag hindi mo alam yung parang nalilito ka sa desisyon, mag-pray ka. Yon, ipag-pray natin. Ito, yung psalmist sabi doon, ituro mo sa akin ang iyong daan, O Panginoon. Lalakad ako sa iyong katotohanan. Ilakip mo ang aking puso sa pagkatakot sa iyong pangalan. Yon, bakit sabi doon, unite? Sabi doon ng verse teach me thy way, O Lord, I will walk in thy truth. Unite my heart. Bakit unite my heart? Nadi-divide ba ang heart, mga kapatid? Nahahati ba ang puso? Nahahati. Siyempre, divided heart. Tingnan mo natin, Hosea chapter 10, verse 1 and 2. Sabi ng Diyos na mapangyarihan sa lahat, Israel is an empty vine. He bringeth forth fruit unto himself. According to the multitude of this fruit, he hath increased the altars. According to the goodness of his land, they have made goodly images. The verse 3, the heart, ito magantindi mga kapatid, their heart is divided. Now shall they be found faulty. He shall break down their altars. He shall spoil their images. Ang kanilang puso ay nahati. Ngayon nang susumpungan silang salarin, kanyang ibabagsak ang kanilang mga dambana, kanyang sasampasamin ang kanilang mga haligi. So nahahati pala ang puso, mga kapatid. Ang tanong, mga kapatid, ano ba ang kahati ng puso mo? Ang Diyos at saka wala naman ang kahati niyan. Dapat pala, walang kahati, dapat buo talaga yan. Talagang dapat si Lord lang ang talagang, di ba, Matthew 22 verse 37, love God above all. So walang kahati. With all your heart. Basahin nga natin yung talatang yun, mga kapatid. Napakagandang verse po yun. Talagang wala hong divided heart yun. Matthew 22 verse 37. Sabi po dito, and Jesus unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. 38, this is the first and great commandment. Talagang walang divided. Ngayon, sabi ng Panginoon, yung bayan Israel, na-divide na yung puso nila. A divided heart is where he lives and the mouth worship God, but the heart is far from God. Parang ngayon, mga kapatid, di ko alam kung divided heart kayo. Diyos lang nakakaalam. Pwede nandito kayo, pero ang puso ninyo ay malayo sa Diyos. Pwede kayong kumakanta, Amen, Hallelujah, Praise the Lord, pero nasaan kaya ang puso natin? Katulad na sinasabi ng Panginoon dito sa Mark chapter 7, verse 6 and 9. Ang sabi doon, He answered and said unto them, well, hath Isaiah prophesied of you, hypocrites. Ang tawag ng Diyos sa mga taong nagkukunwari, wala sa puso, ang pagsamba ay hipokrito. As it is written, these people honoreth me with their lips. Yun. Diba? Sa mga simbahan, Amen, Hallelujah, Praise the Lord. He is Lord. He is Lord. Talagang pawit-awit pa eh. Talagang payak-iyak pa yan. He is risen from the dead in His Lord. Ang payak-iyak pa. Tawa Sister Phyllis. Nakita mo yung mga simbahan ngayon? Talagang, ako nga dati nung kami Pentecostal, 3 long sleeve ang nauupos ko sa kasasayaw. Gusto nyo magsayawan tayo? Practice lang. Tawag na. Sanay po ako dyan. Nagsasayawan kami dati. Lalo na pag si Pastor Ronald ang nagsunglit, ginagaya ko lang siya kasi pag si Pastor Ronald, hindi ka pwedeng hindi sumayaw. Lalapitan ka talaga. Oh sister! Oh amen! Hallelujah! Amen! Lord, talaga. Sabi ko, mapapasayaw talaga tayo dito. Tapos ako po ang gitarista. May organ, may banda.
may tambourine. Talagang ganun-ganun ka lang, oh. Nagpaindak-indak, mamaya sumasayaw ka na. Ganun kami dati. Pero pagkatapos, alam mo, ang daming mga nangyari, mga kabalastugan, nag-aaway, nagkakabuntisan na. Ano ba naman? Simbahan ito. Hindi na simbahan. Kasi emotion lang eh. Yun sinasabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, He answered and said unto them, Well had Isaiah prophesied of you, hypocrites, as is written, These people honored me with their lips, but their heart is far from me. Verse 7, Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Yon, ito na po. Bakit nawawala na po sa hulog yung puso? Kasi mas ginugusto pang sundin ang turo ng tao kaysa turo ng Diyos. Tandaan po natin, ang Biblia po ay ilan pong aklat ang Biblia? Tingnan po kayo dito. Ilan aklat? 66 books. Yes, Oh, that's right. maghahanap ka pa ba ng ibang susundin? Ay 66 books na nga yan, oh. Tapos ang New Testament, ilang books? New Testament, mukhang magre-review ulit tayo niyan. 66 books ang buong Biblia. Ang Old Testament, ilang books? 39 books. O mga bata, tatanda na, ang New Testament, 27 books, equivalent of 66 books. Kala mo sa New Testament, 27 books. Tapos maghahanap ka ba ng ibang susundin? Sabi ni ng ating Panginoon, ang mga taong ito, ang sinusunod ay utos ng tao. Ay samantalang, ang utos ng Diyos, nandito na lahat, oh. Kita mo, gold-plated pa yan. O, sino gusto mag-order? Gold-plated. Ang kintab eh. So, bakit to? Anong gusto mo ipahiwatig sa atin ng Diyos? Mas mahalaga yung gusto ng Diyos kaysa gusto ng tao. Pag tayo Kristiyano, di baling magalit ang tao, huwag lang magalit ang Diyos. Kasi ang tao, pag nagalit, di ka lang iimikan ba, di ba? Ay, bahala ka na, pagsaulian na lang tayo ba, pag Katoliko eh. Pagsaulian na lang tayo ng kandila. Ganun ang ng Katoliko eh. Ganun lang, hindi kayo mag-iimikan, di ka na babatiin. Pero hindi ka na lang magagawa ng hindi maganda. Pero ang Diyos, pag nagalit, kontrolado niya lahat. Pwede kang ipahabol sa ahas, Brad. Pwede kang ipagagat sa anuman. Kontrolado niya lahat. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ano sabi niya? Howbeit in vain do they worship me, teaching the doctrine, the commandments of men. Yung turo ng tao. For laying aside the commandment of God, you hold the tradition of men as the washing of pots and cups and many others, just like things you do. Sabi doon, minsan nilisan ninyo ang utos ng Diyos. Kala mo, nilisan yung utos ng Diyos. At inyong pinaghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Brad, huwag kang magwawalis ng gabi. Malas yan. Saan nakalagay sa Bible na pag nagwalis ng gabi malas? Brother, huwag mo isusuot ang damit pang kasal. Hindi matutuloy. Pag hindi mo sinukat yan, paano mo lalamang sukat sa'yo? Ako, nung sabi ng nanay ko, huwag mong sukat yung nasukatan ka naman na eh. Baka hindi matuloy. Ano hindi matuloy? Pag hindi talaga matuloy, hindi talaga nakatakda. Pero tuloy na tuloy. Ano pa yung mga pumahin na mana natin? Lalo na pag namatay, pag may namatayan, huwag magwalis. Baka mabuhay ang namatay. Ano pa, yung mga, dami pamahayin, mga sabi-sabi. Mga tradisyon, lalo na sa tradisyon, di ba? Yung tradisyon, yung every December, si Kristo daw ipinanganak ng December. Wala na ho yun, hindi tayo naniniwala doon. Alam natin na may pinanganak, pero hindi sinabi ng Biblia na i-celebrate yung birthday ni Kristo. May nabasa ba kayo? Isang talata lang na sinabi na i-celebrate nyo ang birthday ko. Eh, pastor, bakit nagbe-birthday kayo? Hindi na nga ako nagbe-birthday eh. Oh. Bawal mag-birthday. Sa atin, Thanksgiving na lang. Yun.
Pasalamat sa Diyos. Lahat pasalamat. Araw-araw magpasalamat. Huwag mo nang intayin yung araw ng kapanganakan mo para magpasalamat. Kasi hindi mo alam kung darating pa yung anong date ng ipinanganak. Ipinanganak ako March 27, 1967. Kaya magpapasalamat ako sa isang taon. Ay hindi po. Araw-araw pagkagising ko, nagpapasalamat ako sa Diyos. Hindi mo na kailangan intayin yung date ng kapanganakan mo para magpasalamat sa Diyos. E di pagdating ng kapanganakan mo, magpasalamat ka rin. Ay bawal bang maghanda? Hindi ho bawal. Huwag mo lang ipangutang. Kala mo, naghanda ka. Tapos kinabukasan nandyan na yung maniningil. Sister, magbayad ka na. Hindi mo kasi ako pinakain. Hindi bawal maghanda na kung kaya mong ihanda bilang pagpapasalamat. Pero hindi obligado. Yun, hindi obligadong maghanda. Kasi nakasanayan na natin na pagkaarawan, kailangan may cake, may ganito. At ito pa mga kapatid, di ba may kandila. Tapos magwi-wish, wala na to ang Kristiyano, walang wish. Pag wish, wala kang tiwala sa Diyos. Anong wish mo, sister? Ang wish ko, sana mag 200 years ako. Wala na sa ating wish. Ipinagpipray na lang po. Yon. Ang daming bawal pala dyan sa paan nyo, pastor. Hindi bawal. Wala kasing inutos si Kristo. Walang example. Kung walang inutos, ba't mo gagawin? Pastor, bawal maghanda ng cake. Kung may pambili ka, hindi cake, huwag mo lang lalagyan ng kandila. Kasi hindi naman uso yun. Wala naman nakalagay na pag kandila. Kasi pag may kandila, anong sunod sa kandila? Hihipan yun. Pag nahipan, mag-wish ka na, brother. Wala sa ating ganun. Walang inuutos ang Biblia. Tradition po yon at nanggaling po sa pagano yon. Yon sa pagano. Kaya ngayon, pastor, di na kita iimbitahan sa birthday ko. Hindi walang ganon. Imbitahin rin niyo ako para mag-pray. Ipag-pray ko po kayo. Pero hindi na rin kakanta tayo ng happy birthday. Bakit? Hindi na rin kakanta. Ang kakantahin natin, yung mga hymnal na. Yun. Pag-aaral natin mabuti at mabamangha ka, the pagan practice po talaga yan. Yung pagan practice po talaga. Kasama yan sa mga Christmas, Valentine's Day. Sino nagba-Valentine's pa sa inyo? Nagba-Valentine's pa kayo? O yung ano pa, dami pa ho mga kapatid. Pero kung gagawin nyo ngayon, at hindi pa nyo kayang maintindihan, tuloy pa lang nyo, ipagpipray nyo. Kasi kung naintindihan ko ito na yung mga practices pala from the pagan practice, talagang makukonsensya ka talaga Yun. Kung may konsensya ka pa. Kasi ito, sabi ni Panginoon, howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Commandments of men, hindi commandments ng Diyos. Kaya makita natin sa verse 8, sabi ni ng Panginoon, and they said unto them, Paul, you reject the commandment of God that you may keep your own tradition. Your own tradition. At sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil niyo ang utos ng Diyos upang mga ganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Kaya makakaligtas na tayo sa handaan. Bawas gastos. Pastor, sa December, di ako maghahanda. Di kita imbitahan. Hindi ko bawal. Wala akong problema maghanda ka kasi gusto mong kumain. Pastor, gusto kong magluto ng spaghetti. Bawal ba? Hindi bawal hong maghanda. Basta may panghanda ka. Pero hindi dahil sa ipinanganak si Kristo. Pastor, maghahanda ako dahil birthday ni Kristo. Wala kang birthday Pinipilit mo Hindi ganon. Okay. Punta po tayo sa panghuli. Double-minded and is unstable in all his ways. James 1:8, a double-minded man is unstable in all his ways. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng mga kanyang mga paglakad. Double-minded. Pag sinabi double-minded, di mo alam kung susunod ka sa Diyos o dito sa kabila. Ano ka ba talaga? Anong tawag doon mga kapatid? Yung parang
siso? Sino nakasakay na sa siso? Yung taas, baba. Yon. O kaya parang unyango. Kung anong kulay, yun din ang kulay mo. Pag napadikit ka sa green, green ka. Nasaan na kaya Sister Perez? Hindi ko makita, green din siya eh. Pag puti, puti siya. So minsan, ganun ang Kristiyano. Kristiyano pag linggo, pero man dito Saturday, Chris ano? hindi na Kristiyano, Chris ano na. So dapat, isa lang pagkatao ang makikita sa atin. Ang pagkataong new creature, yung bagong pagkatao. Yung Kristiyano talaga. Kaya sabi ng ating Panginoon, di ba, dito sa Matthew chapter 5 verse 16. Tingnan natin mga kapatid. Matthew 5:16, sabi dito, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Lumiwanag. Paano liliwanag yan kung ang patutuo mo hindi maayos? Sabi yan, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Mabubuting gawa ang dapat makita sa atin. Mabuting gawa ba na chinichis mo ang kapatid mo? Mabuting gawa ba pag siniraan mo yung pastor? Alam mo si pastor, bakit kaya yumaman? Siguro may illegal na ginagawa yan. Bakit kaya gumanda ang bahay-sambahan ni pastor? Siguro may foreigner yan. So kung nagkakaisip mo, ang dami mo nang naisip na negative. Siguro yung mga member niyan, nang i-scam na. Alam mo, damay-damay na lahat yan. Kapag nag-isip ng negative, dami nang maiisip niyan. Kita mo yung sapatos si pastor, makintab, siguro talagang palaging bagong sapatos. Alam mo ito, 3 taon na po ito. Yun. Minsan, inaano ko lang ng use oil. Yung use oil, kaya makintab, pero ang dami ng butas eh. Baka may makonsensya naman dyan. Pastor, nagpaparinig ka naman. Hindi nagpaparinig kasi butas eh. At least sinasasabi ito, Brother Ariel, di ba? Butas. So, maraming nag-iisip sa atin na tayo raw may foreigner na supporter. Ang talagang totoong supporter natin, totoong nagbigay ng blessing, ang Diyos po talaga. At minsan, ginagamit lang ang mga kapatiran. Dito rin kapatiran ho eh. Wala akong ginamit na iba ang Diyos na foreigner para mapaganda ang bahay-sambahan natin, mga kapatiran na taga rito din. Amen. Yun, di ba? Una, nagpalit tayo ng bubong. Ako, walang kahawak-hawak nun. Sabi ko, by faith lang talaga. O mayroon pa, sabi naman, Pastor, magkano kaya ang gagastusin dyan? Amen, glory to God. Kasi pag may nagtanong, interesado na yon. Tapos may ginagawa, Pastor, pandagdag po. Yon. Tapos, di ba, nung may bubong na, kisame naman. O may nag-message, Pastor, magkano kaya ang magagastos natin sa kisame? Okay, glory to God, salamat, Lord. Kung ako lang, talagang forever na siguro walang kisame yan, mga kapatid. Pero God will provide talaga, mga kapatid. In His time. Kaya ba niyong kantahin yung in His time, mga kapatid? In His time, in His time, He makes beautiful, He makes all things pala. He makes all things beautiful in His time. Yun. Sa tamang panahon talaga eh. Dati, gusto ko nang sumuko talaga dito sa Cavite eh. Kalaw, pag umulan, mas malakas pa ang ulan dito sa loob. Sabi ko, Lord, siguro uwi na kami sa Bicol. Siguro alam naman yun na ibibinta ko na talaga itong 2 unit eh. Lalo na hindi na kami nakabayad. Talagang struggle na rin ako noon eh. Kasi online, 'di ba? Online noon. Pero wala namang nagbibigay online din. Dapat pag online din yung offering eh. So sabi ko, Lord, uwi na lang ako sa Bicol, magtatanim na lang ako ng kamote. Pero hindi talaga kalooban ng Panginoon. May tamang panahon. So doon din ako natuto na sabi ni Lord, matagal ka nagpapastor, ngayon ko pa ba susuko? Doon.
So maraming natutunan na kailangan nating i-apply sa buhay. So focus lang ako tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. So Matthew 26 verse 16, sa verse 26, "For what is a man profited if he has gained the whole world and lost his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Sapagkat ano ang pakinabangin ng tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay, o anong ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay?" Ano pa? 2 Corinthians 4:7, "But we have this treasure in the earthen vessel, that the excellency of the power may be of God and not of us. Incline thy heart," Psalms 19:36, "Incline my heart unto thy testimonies and not to covetousness." Yun. So dapat ang mga Kristiyano hindi nagahaman. Pag sinabing gahaman, hindi ka kontento. Sabi doon, "Ikiling mo ang aking puso sa iyong mga patutuo at huwag sa kasakiman." Yon. Dapat yung focus natin, yung sa patutuo ng Panginoon, sa kanyang mga aral. Tingnan natin, yung opposite of covetousness is contentment. Kapag ang tao ay may kakontentuhan, tingnan natin, 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 11. Sabi doon, "But godliness with contentment is great gain. For we wrote nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. But they that will be rich fall into temptation, in snare, and into many follies, and hurtful lusts, and which drown men into destruction and perdition." Verse 10, "For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and purged themselves through with many sorrows." Alam mo, nagkapera ka nga, pero puro kalungkutan, puro kahapisan ang dumating sa iyo. Mabuti pa yung tama lang ang buhay, masaya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Ano pa? Verse 11, "But thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness." Tapos ito yung prayer ng ating Panginoon. Dito tayo magtatapos. Father, John 17:24, "Father, I will that they also whom thou hast given me be with me where I am, that they may behold my glory which thou hast given me, for thou lovest me before the foundation of the world." Tagalog, Ama, yung mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako ay naroon sila, naman ay duboroon kasama ko, upang makita ko nila ang kaluwalhatian ko na ibigay mo sa akin, sapagkat ang ako'y iyong inibig bago na itatag ang sanlibutan. Yon, alam mo, nagpipray ang Panginoon na kung nasaan siya, nandun din lahat yung mga pinili ng Ama. Isang kagalakan po yun, mga kapatid. Na doon pa lang, dapat ma-enjoy natin yung paglilingkod sa Diyos. Na kahit maraming struggle, problema, mga dalahin, hindi dapat nakakahadlang na tayo po ay makapaglingkod sa Diyos. So yun lang po, mga kapatid, sa umagang ito, at tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa umagang ito, sa isang pong pagkakataon na kami po ay nakapag-aral na yung salita. Nawa po kayo po ang magpala sa bawat isa po sa amin na nakarinig ng mga aral na ito po ay tumimo sa aming mga puso. Sa mga natitira po ng oras, kayo po ang mangunat bumabay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, magpaawit muna si Brother.